4 na taon na ang nakalipas mula nang imbentuhin ni Dr. Skinner, ang pinakamatalinong tao sa mundo, ang isang gamot na tinawag na Hapna. Isa itong himalang gamot na kayang alisin ang lahat ng uri ng sakit sa katawan ng tao. Dahil mura ito at walang kahit anong side effect, agad itong sumikat sa buong mundo at naging pinakasikat na gamot. Tinawag ito bilang gamot na nagligtas sa sangkatauhan. Pero isang araw, bigla na lang nawala si Dr. Skinner at hindi na siya muling nakita. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang plano niya. Habang abala ang buong mundo sa paghahanap kay Skinner, ang 23 anyos na si Axel Gilbert ay nakakulong at nagsisilbi ng sentensyang 888 taon dahil sa napakaraming krimen. Pero kahit ganito ang sitwasyon niya, mukhang wala siyang pakialam. Isang umaga, habang nag-eehersisyo siya, lumapit ang gwardiya at sinabing may bumisita sa kanya. Dinala siya ng gwardiya sa meeting area kung saan naghihintay ang isang babaeng nasa gitnang edad na ang pangalan ay hers. Hindi niya ito kilala kaya tinanong niya kung isa ba itong abogado na gusto lang sumikat sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya. O isa bang assassin na gusto siyang patahimikin? Sagot ni hers, maaaring pareho, pero hindi raw yun ang mahalaga. Nandito raw siya para humingi ng pabor kay Axel, at kung papayag siya, makakalaya na siya. Naging interesado si Axel at tinanong kung ano ang gusto ni hers. Tinanong siya ni hers kung alam niya ang tungkol kay Dr. Skinner at sa Hapna. Ipinaliwanag niya na 3 taon na raw na nawawala si Skinner, pero ngayon ay bigla itong lumitaw muli at nagpadala ng isang mensaheng nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Ipinakita ni hers kay Axel ang isang video na sabay-sabay raw in-upload sa lahat ng platform sa buong mundo. Sa video, sinabi ni Skinner na kapag ang isang tao ay hindi nakakaramdam ng sakit, parang patay na siya. Tinawag niya ang sangkatauhan na isang patay na uri dahil sa sobrang pagdepende nila sa Hapna. Sinabi rin niyang mula noon pa man ay naniniwala siyang makasarili ang mga tao, na inuuna lang ang pansariling interes at sinisira ang mundo sa proseso. Ibinunyag ni Skinner na hindi lang simpleng pampawala ng sakit ang Hapna. Inayos daw niya ito para manatili sa katawan ng tao at pagkatapos ng 3 taon, magiging lason nito na papatay sa lahat ng gumamit nito. Walang paraan para alisin ang lason sa katawan. At magsisimula na ang pagkamatay ng mga tao matapos ang 30 araw. Pero bago matapos ang video, sinabi ni Skinner na may lunas siya para sa Hapna. At kung may makakahanap sa kanya sa loob ng 30 araw, maliligtas pa ang sangkatauhan. Nagdulot ito ng matinding takot at kaguluhan sa buong mundo, pero si Axel ay parang wala lang. Sinabi ni hers na personal niyang kilala si Skinner noon at isa raw itong mabuting tao dati. Kaya ang pabor na hinihingi niya kay Axel ay hanapin si Skinner. Pero bago pa man makasagot si Axel, dumating ang gwardiya para ibalik siya sa selda. Tumayo si Axel at kunwaring susunod, pero bigla niyang itinulak ang gwardiya. Nagtangkang barilin siya ng gwardiya pero mabilis siyang nakailag at ginamit ang kanyang liksi para maaga ang baril at patumbahin ito. Tinutukan niya si hers ng baril para magamit siyang hostage. Dahil dito, napilit niya ang mga gwardiya na alisin ang posas niya. Tumakbo si Axel, tumatalon sa mga delivery robot at iniiwasan ang mga gwardiyang humahabol. May isang gwardiya na nakahawak sa paa niya, kaya inihagis niya ito pababa mula sa ikalawang palapag. Umakyat si Axel sa taas, kung saan sinalubong pa siya ng ibang pulis. Madali niyang pinabagsak ang mga ito at tumalon sa kabilang bahagi ng gusali. Sa isa pang bahagi ng piitan, may isa pang gwardiya na hamarang sa kanya at pinisil ang leeg niya gamit ang metal rail. Pero hinayla ni Axel ang necktie ng gwardiya at ibinangga ang ulo nito sa metal. Matapos pangatin ang ilang gwardiya, inakyat niya ang pader ng kulungan at binaril ang vent grill para makalabas. Dumaan siya sa bentilasyon at nakalabas sa bubong ng gusali. Habang tumatakbo siya, tinawagan ni hers ang kanyang driver na si Doug para sundan si Axel at siguraduhing mahuli ito. Sumakay sila sa high-tech nilang kotse, at inutusan niya ang tech support na si Elena na bantayan ang mga galaw ng pulis at GPS para malaman kung may makakakita kay Axel bago sila. Samantala, sa iba't ibang bahagi ng mundo, kumakalat ang kaguluhan matapos ang video ni Skinner. Maraming tao ang nagsimulang magwala at sunugin ang mga opisina ng kumpanya ng gamot dahil sa galit nila sa Hapna. Habang ang gobyerno ng Amerika at iba pang bansa ay nagsama-sama para subukang alamin kung paano mapipigil ang epekto ng Hapna.
Lahat ng pharmaceutical companies ay binawi na ang hapna mula sa mga tindahan. Bumagsak din ang ekonomiya at stock market. Pero wala pa ring pakialam si Axel. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Lumalakad lang siya sa kalsada na parang hindi siya isang preso na tumakas. May isang pulis na hamarang sa kanya dahil suot pa rin niya ang prison uniform. Pero ang sabi lang ni Axel ay ito raw ang bagong fashion sa mga kabataan ngayon. At naniwala naman ang pulis. Sa oras na makatanggap ito ng ulat tungkol sa tumakas na preso, nakapasok na si Axel sa isang clothing store para bumili ng bagong damit. Samantala, sa syudad ng Babylonia, may isang mataas na opisyal ng gobyerno na nagsabi kay Hearst na sinusubukan pa rin nilang i-analyze ang hapna. Pero kahit pa nagsaanib puwersa ang pinakamagagaling na siyentipiko sa buong mundo, mukhang walang makakatalo sa talino ni Dr. Skinner. Sabi ni Hearst, ang tanging paraan na lang nila ay ang hanapin si Dr. Skinner. Halos buo na raw niya ang Dream Team para dito, pero may isang miyembro pa siyang kailangang hanapin, at kasalukuyan itong nasa pagtakas. Nangako siya na mahahanap niya ito bago matapos ang araw. Sinabi ng opisyal sa kanya na ang team niya ang maaaring huling pag-asa ng sangkatauhan. Makalipas ang ilang oras, habang naglalakad si Axel sa isang istasyon ng tren, na-detect siya ng mga security camera bilang wanted fugitive. Bigla namang naglabasan sa lahat ng screen ang litrato niya at may abisong sumuko siya. Pero sa halip na matakot, tinake ni Axel ito bilang hamon at nagsimulang tumakbo sa loob ng istasyon, iniiwasan ang mga pulis at mga drone ng seguridad. Agad namang na-alert si Elena, ang tech support, at ipinadala niya ang lokasyon ni Axel sa buong team ni Hearst. Habang nagpaparkour palabas ng istasyon si Axel, mabilis namang papunta sa lokasyon niya si Chris, ang biker girl, habang si Doug ay pumunta para sunduin ang huling miyembro ng grupo, Leland. Tumatalon si Axel sa mga bubong at gusali, sinusuntok ang mga drone na humaharang sa kanya. Pero dahil sa galing ni Elena sa teknolohiya, na-predict niya kung saan pupunta si Axel sa loob ng 5 minuto. Sinabihan ni Doug si Chris na abangan si Axel doon at paandarin siya papuntang Hilaga. Sinabi rin ni Doug na may permiso siyang barilin si Axel, at yun lang ang hinihintay ni Chris. Habang nagpa-perform ng parkour si Axel sa isang gusaling under construction at narating ang bubong, naghihintay na roon si Chris. Paglapit ni Axel sa range niya, agad siyang nagpaputok, pero sinadya niyang mintisan si Axel para mapilitang tumakbo ito palayo sa kanya, papunta sa lugar kung saan naghihintay na si Doug. Habang hinahabol nila si Axel, sinabihan ni Doug si Leland na suportahan siya gamit ang drone. Umakyat si Doug sa gusali, at makalipas ang ilang sandali, dumating si Axel sa mismong bubong na kinaroroonan niya. Wala nang mapagtatalunan, wala na ring matatalunang spot, walang ibang daanan. Tinutukan siya ni Doug ng baril at sinabing sumuko na siya. Tinaas ni Axel ang kamay pero tinangkang asarin si Doug para mapilit ito sa close-range fight. Pero sanay na si Doug sa mga ganyang estilo. Sinabi niyang hindi siya papaapekto at wala nang ibang paraan kundi sumuko. Pero ang sagot ni Axel, laging may paraan. Bigla siyang tumalon mula sa bubong, ikinagulat ni Doug. Pero sa ere, hinawakan ni Axel ang drone ni Leland at ginamit ito para ligtas na makababa sa isang truck. Mula roon, bumaba siya sa lupa nang walang gallows. Pero bago pa siya tuluyang makatakas, sumulpot si Chris at masayang kinukunan siya ng litrato. Nagkunwari siyang fan at sinabi na yun na raw ang pinaka-epikong parkour na nakita niya. Humingi siya ng selfie kasama si Axel, at dahil may pagkasweet si Axel sa loob, hindi siya nakatanggi. Yun ang naging pagkakamali niya. Ginamit ni Chris ang bracelet niya para i-stun si Axel. Nawala ng malay si Axel at bumagsak. Pagkagising niya kinabukasan, nasa isang barbershop na siya. Nagtatago si Elena sa isang sulok. Naguguluhan si Axel sa nangyayari, pero dumating ang buong grupo, Chris, Doug, at Leland. Ang salamin sa harap nila ay nagbukas at naging isang screen kung saan lumabas si Hearst. Bati ni Hearst, "Welcome sa Team Lazarus, ang mga taong magliligtas sa sangkatauhan." Agad sinubukan ni Axel tanggalin ang bracelet sa kamay niya, pero sabi ni Hearst, hindi niya ito matatanggal. Isa itong tracker para palaging alam ni Hearst kung nasaan siya. Tumingin-tingin si Axel sa paligid at napansin niyang lahat ng tao roon ay may suot ding bracelet. Doon niya na-realize na lahat ng kasama niya ay mga troublemaker din.
Sinabi ni Hers na ito na ang pagkakataon nila para tumigil sa pagiging mga kriminal at maging mga bayani. Tinanong niya si Axel kung ayaw ba nitong maging malaya at mamuhay ng sarili niyang paraan. Ang sagot ni Axel, tumayo siya gamit ang handstand para gulatin ang lahat, sabay talon papunta kay Chris. Bago pa man ito makariak, nakuha na niya ang baril nito at tinutok sa ulo. Banta niya kay Hers, tanggalin mo ang bracelet ko kung ayaw mong may masaktan. Pero hindi na nagpapauto si Hers. Ginamit niya ang bracelet para i-shock si Axel. Nabitiwan ni Axel ang baril at napaatras. Banta ni Hers, kapag tinangkang alisin ng sapilitan ang bracelet mo, iinit yan ng sobra hanggang sa masunog ang braso mo. Sabi ni Hers, kapag may masamang nangyari sa kanya, lahat sila ay damay at makakaranas din ng kaparehong parusa. Doon napagtanto ni Axel na hindi nagbibiro si Hers. Kaya mabilis siyang pumayag na makipagtulungan. Tuwa naman si Hers at agad niyang tinapos ang video call. Pagkatapos noon, nagbiro si Axel na kapag nahanap nila si Skinner, dapat nilang ibenta ang lunas para sa Hopna sa sobrang taas na presyo. Agad na sumang-ayon si Chris sa ideya, pero tutol si Doug. Sabi niya, hindi sila narito para magpayaman, kundi para iligtas ang mundo. Sagot ni Axel, ayos lang naman daw maging parang Avengers ng panahon nila. Bago sila magsimula, tinanong ni Axel kung meron bang gumamit ng Hopna sa kanilang grupo. At nalaman nilang lahat pala sila ay gumamit na nito, iba bilang gamot. At ang iba para lang malanggo. Pagkatapos noon, ipinakita ni Doug kay Axel ang paligid ng kanilang base. Malinaw niyang sinabi kay Axel na hindi siya pabor sa kanya. Wala namang pakialam si Axel sa opinyon ni Doug, pero nainis siya nang malaman na ang base nila, bilang Avengers, ay isang luma at sirang barber shop. Pero maya-maya, natuklasan niyang ang sira-sirang hitsura ng shop ay panakip mata lang. Sa katunayan, may matibay itong electromagnetic barrier na panangga sa mga panganib. Sumunod, dinala siya ni Doug sa garahe kung saan makikita ang paraan ng paglabas ng kanilang mga sasakyan. Pagbalik nila, nagsimula na ang unang team briefing. Dito, nagsimulang ikwento ni Doug ang buong buhay ni Skinner, mula pagkabata hanggang sa kolehiyo. Pero pinutol siya ni Chris dahil para sa kanya, nakakabagot daw ang bahaging iyon. Gusto niyang malaman ang ugali at personalidad ni Skinner dahil mas makakatulong daw yun sa paghahanap kaysa sa boring na detalye. Nainis si Doug pero sinunod pa rin ang hiling ni Chris. Ibinunyag niyang 3 beses nanalo si Skinner ng Nobel Prize, pero palagi niya itong ibinibigay sa mga charity. Namuhay siya ng simple at isinuko ang karapatan sa kanyang mga imbensyon para maging mura at abot kaya para sa lahat. Pagkatapos nito, sumali si Hers sa pagpupulong at ibinahagi ang karanasan niya kay Skinner. Isa raw itong tagapagtanggol ng kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Ilang beses raw nitong sinubukang kausapin ang mga pinuno ng mundo, pero hindi siya pinansin. Ipinakita ni Hers ang isang video kung saan nagsasalita si Skinner sa United Nations General Assembly. Binalaan niya ang buong mundo na sa loob ng 3 taon, masisira na ng tuluyan ang yelo sa North Pole. Hinimok niyang ituon ng mga bansa ang pansin sa pagprotekta sa mundo imbes na sa kita at negosyo. Pero habang nagsasalita pa siya, isa-isang nagsialisan ang mga pinuno ng bansa sa pulong. Matapos ang kabiguan niyang ito, bigla na lang siyang nawala. Sabi ng team, parang ang bait ni Skinner na hindi ka panipaniwala. Kaya si Leland ay naghanap ng mga lumang social media post kung saan makikitang tinutulungan ni Skinner ang mga estranghero sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang mabait na tao ay bigla na lang gustong wakasan ang sangkatauhan. Pero giit ni Hers, hindi na mahalaga kung bakit. Ang mahalaga ay walang kahit sinong may ideya kung nasaan si Skinner, kaya kailangan sila ang unang makahanap sa kanya. Biglang sumingit si Elena, may lead daw siya. Mabilis na nag-empake ang buong team at sumakay sa kanilang mga high-tech na sasakyan. Habang naiwan sina Elena at Hers sa base, ipinaliwanag ni Elena na 8 taon na ang nakalipas mula nang bumili si Skinner ng isang survival shelter mula sa isang kumpanyang hindi na makontak ngayon, wala na ring access online. Iniutos ni Hers kina Axel at Chris na puntahan ang shelter. Samantalang sina Doug at Leland naman ay ipinadala sa opisina ng naturang kumpanya. Pinagawa rin niya kay Elena ang pag-access sa lahat ng security camera sa buong mundo upang magpatakbo ng facial recognition scan kay Skinner, kahit pa posibleng nagbago na ito ng itsura.
Habang nasa daan, tinanong ni Chris si Axel kung bakit siya nakulong at kung gaano katagal ang sentensya niya. Nang sabihin niyang 888 taon ang kanyang sentensya, nagulat si Chris at itinulak siya palabas ng sasakyan. Tinutukan siya ni Chris ng baril at sinabi niyang hindi siya makikipag-team up sa isang halimaw. Sinabi ni Axel na kalma lang siya at ipinaliwanag na ang orihinal na hatol sa kanya ay 3 taon lang. Nad-obel lang ito sa tuwing siya'y tumatakas, kaya bago niya namalayan, naging 888 taon na ang kabuuang sentensya niya. Hindi makapaniwala si Chris at tinanong kung bakit paulit-ulit siyang tumatakas. Sagot ni Axel, libangan ko kasi yun. Sa kabilang banda naman, tinanong ni Leland si Doug kung paano siya napasama sa grupo. Sagot ni Doug, mga maliliit na krimen lang daw ang nagawa niya kaya nakulong. Si Leland din daw ay mga petty theft lang ang kaso. Tinawag ni Doug si Leland na baguhan, at sinabi na kung meron mang tunay na delinkwente sa team nila, yun ay si Elena, isang kilalang hacker sa buong mundo. Hindi makapaniwala si Leland dahil tahimik at mahinhin si Elena. Pero sabi ni Doug, siya raw ang pinaka-wildcard sa buong grupo. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sina Chris at Axel sa Apocalypse Shelter ni Skinner, habang sina Doug at Leland ay nasa headquarters ng kumpanya. Nang makarating sina Doug at Leland sa opisina ng kumpanya, at sina Axel at Chris naman sa shelter, parehong tila abandonado na ang mga lugar. Hindi nila alam, may mga taong nag-aabang sa opisina ng kumpanya para mang-ambush, at ang shelter ay nauna ng pinasok ng iba. Sa loob ng opisina, napansin ni Doug at Leland na gumagana pa ang mga computer, senyales na may tao pa roon kamakailan. Habang nag-iikot si Leland, biglang may lalaking humawak sa kanya at tinutukan ng baril. Pilit niyang pinasusuko si Doug, at tinanong kung nasaan ang boss nila. Naguguluhan si Doug, hindi niya alam kung ano ang gusto ng lalaki. Biglang may isa pang lalaking mataba na pumasok, may hawak ding baril, at sumigaw na lumabas ang may-ari ng kumpanya kung ayaw niyang mapatay ang mga empleyado. Lalong lumala ang gulo. Doon na pagtanto ni Doug, ang dalawang lalaki ay mga kolektor ng utang na may negosyo sa may-ari ng shelter company. Samantala, sina Axel at Chris ay pumasok na rin sa loob ng shelter. Wala silang tao na nadatnan, pero gumagana pa ang power generator. Isa-isa nilang sinuyod ang mga kwarto pero wala silang nakita. Hanggang sa may naramdaman silang may nagtatago sa likod ng pader. Nakita nila ang isang lalaking walang malay sa silya, may mga basyong bote ng hapna sa paanan niya. Nagduda sila, baka ito si Skinner na nagpa-plastic surgery. Kaya sinabi ni Axel na ang tanging paraan para malaman ay gisingin ito. Pero bago pa nila magawa, may sumigaw sa wikang Russian at nagsimulang magpaputok ng baril. Napilitan sina Axel at Chris na magtago sa pasilyo. Biglang may isa pang grupo na dumating, nagsisigaw sa wikang Mexican habang binabaril ang mga Russian. Nag-aalala si Chris sa magiging susunod na mangyayari, pero si Axel ay parang aliw na aliw. Ipinakita niya ang kwintas niya at sinabing ito ang lucky charm niya, kaya raw siya hindi natatamaan. Tumakbo siya palapit sa gitna ng putukan na parang wala lang. Natarante si Chris pero wala siyang magawa kundi suportahan si Axel. Pinagtulungan nila ang mga gangster at cartel member at natalo silang lahat. Pagbalik nila sa lalaking walang malay, saka dumating ang DEA at FBI. Tinutukan sina Axel at Chris ng baril at sinabihang isuko ang mga armas nila. Pero sagot ni Axel, galing sila sa Lazarus at dapat ang FBI at DEA ang magbaba ng armas. Lalong naguluhan ang lahat, hindi nila kilala ang Lazarus. Binuksan ni Chris ang ilaw para makita ng lahat ang sitwasyon. Nagising ang lalaking nakaupo at agad na bumagsak sa lupa, umiiyak at humihingi ng tawad. Nangakong babayaran niya ang lahat ng utang niya. Kumapit pa siya sa paa ni Axel, nakiusap na iligtas siya. Sa halip, sinuntok siya ni Axel ng malakas kaya nagdugo ito. Agad siyang gumawa ng DNA test at napatunayang hindi ito si Skinner. Lahat ng tao sa shelter ay nadismaya. Lumalabas na ang lalaki ay ang tunay na may-ari ng shelter company na nagtatago lang sa bunker ni Skinner mula sa mga nangungutang sa kanya. Samantala, nagkakasundo na sina Leland at ang mga debt collectors matapos marinig ang kwento ng isa't isa. Tumanggap si Doug ng tawag mula kay Chris na nagkwento ng nangyari sa shelter. Napaisip siya, hindi magiging madali ang misyon nila. Pero hindi niya alam kung gaano ito magiging mas mahirap sa mga susunod na minuto.
Balik sa base, biglang may nakita si Elena na footage ni Skinner sa isang security camera. Pero maya-maya, libu-libong kamera sa buong mundo ang sabay-sabay na nagpapakita ng mukha ni Skinner. Nagtaka at naguluhan si Elena pati na si Herz. At sa dami ng misteryo at kaguluhan, mukhang mas lalala pa ang laban ng team laban kay Dr. Skinner. Sino nga ba ang tunay na kalaban, at anong susunod na hakbang ng Lazarus team? Kung gusto mong malaman ang mga susunod na mangyayari, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa channel, at i-turn on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na episode. Ito ang Anis Saga, kung saan ang kwento, buhay na buhay.